Naihain na ng COMELEC ang show cause order sa contractor na si Lawrence Lubiano. At para sa iba pang detalye live mula sa Maynila, nasa frontline ang balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, para saan daw ba yung show cause order na yan? Ruth, naglabas na nga ng show cause order ang COMELEC kay Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Corporation, matapos umamin na nag-donate siya ng 30 milyong piso para sa kandidatura ni dating Senate President Chis Escudero noong nakaraang 2022 elections. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Lubiano kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense na lumalabag sa Section 95, letter C ng Omnibus Election Code. Nakapaloob kasi rito na bawal ang mga government contractors na magbigay ng donasyon o kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Isa ang Centerways Construction na pinamumunuan ni Lubiano sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng mga proyekto sa pamahalaan. Paglilinaw ng COMELEC, ang pagpapatawag kay Lubiano ay hindi pa bahagi ng preliminary investigation kundi case build-up pa rin sa mga isasampa nilang kaso. Matapos si Lubiano, susulatan din daw ng poll body sa Senator Escudero para mabigyan din ng pagkakataong magpaliwanag matapos din niyang aminin ang naging donasyon ni Lubiano. Isa lamang si Lubiano sa 52 construction firms na kasama sa listahang ibinigay ng COMELEC sa Department of Public Works and Highways para sertipikahan ang kaugnayan nito sa mga government projects. Wala pang tugon dito ang DPWH. Nauna nang pinaliwanag ng COMELEC na may 5 taong prescriptive period ang isang halalan para sa pagtingin ng mga statement and contributions or Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng bawat kandidato, nanalo man o natalo. Pinasasama na rin ni COMELEC Chairman George Garcia na silipin yung mga nag-donate sa halalan ng mga service contractor, mining company at public utilities na nabigyan ng prangkisa ng pamahalaan. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, sakaling mapatunayang lumabag ang mga respondent, maaari silang makulong ng 1 hanggang 6 na taon at posibleng maharap sa perpetual disqualification from holding public office. Ruth, tumanggi muna ang COMELEC na pangalanan iba pa mga kandidato at contractors na sangkot dito sa mga iniimbestigahan nila para mas mapalakas pa yung ginagawa nilang case build-up. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.